Okay guys, so binago ko yung yung schedule. Kasi nga, kagaya nga na sinabi ko sa last vlog ko, apektado yung hindi maganda para sa akin na mag-vlog papunta ng gym. Kasi nga, importante sa akin yun na nakikinig ako, na sinisimulan ko yung araw ko, na nakikinig ako ng mga bagay na may napapala ako. So, nabuboost niya yung araw ko. 'Di ba? So, kaya, ito, nilipat ko dito yung nilipat ko after ng gym yung vlog, 'di ba? So, na? 9:19 na. So, katatapos ko lang ihatid si Mason sa school. Nag-post-workout ako, nag-weigh ako, naghugas ng mga kailangan hugasan. So, ngayon, eto naman na tayo ngayon. So, actually, kagabi pa lang iniisip ko, ano kayang gagawin ko bukas? May magagawa pa ba ako? May masasabi pa ba ako? Iniisip ko yun. Pero, actually, magandang, healthy na pag-iisip yun eh. So, okay lang na yung thoughts mo, nandyan yung thoughts mo, pero tandaan mo, hindi ikaw yung thoughts mo. Tandaan nyo, hindi ikaw yung thoughts mo. Kasi most of the time sinasabi ng thoughts mo, hindi mo kaya, ganyan, di ba? So, yakikinggan ko lang yung thoughts ko, self-awareness, alam ko kung nasaan ako, ano yung state ko. Pero, syempre, yun nga, kailangan kong gawin yung routine ko. Yun yung importante. Yun yung, maganda pag may routine ka. Kasi, magagawa mo yung kailangan mong gawin regardless sa feelings mo. Kasi kailangan mo lang mag-stick dun sa routine mo. 'Di ba? So, yun yung kailangan yung matutunan. Check ko nga, baka mamaya dami ko sinasabi, hindi na naman na Okay, naka-record. So, ayun. Alam nyo ba, nung before, siguro kaya hindi ko din matuloy-tuloy yung YouTube ko. Kasi nakikita ko, ang konti nang nanonood, parang wala naman akong napapala, 'di ba? Pero actually dati nung una kong ginawa yung pag-YouTube, kung papanoorin niyo yung mga vlogs ko dati, kada post ko nakaka 1K ako. Pero yung siraulong yon, ako dati hindi ko yun a-appreciate. Gets mo? Gets niyo ba? Hindi ko siya na-appreciate. Parang 1,000 lang yung nanonood. 1,000 lang yung nanonood ng vlog ko. Samantalang yung kay ganito, kita mo, 200k, ganyan. Yun yung pumapatay. Yun yung pumapatay ng ng mga gusto nyong gawin eh. 'Di ba? So dahil nakafocus ka sa ibang tao, imbes na mag-focus ka sa sarili mo, nakakapag-isip ka ng mga ganung bagay which is hindi tama. 'Di ba? Nung nandun ako sa state na yon, alam ko na mali yung pag-iisip na yon. Pero kain na kain ako ng sistema nun. Pero ngayon, ang maganda, wala na ako dun. Kumbaga, andito ako sa point na hindi ko na iniisip yon. Kumbaga, ginagawa ko na lang yung gusto kong gawin. Which is, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung daily na ginagawa ko. Diba? Kasi, I'm sure may mga tao na natutulungan ako. Kagaya niya, may nag-comment. Saktong-sakto talaga eh. Saktong-sakto kasi kanina iniisip ko nga ano bang gagawin ko, ano bang sasabihin ko. Parang walang pumapasok sa isip ko. Sabay kanina may nag-comment dun sa isa kong vlog. Sabi niya, Coach, ipopost ko na lang. Pero sinabi niya parang, maraming salamat sa'yo dahil dito, nagising ako, nagkaroon ulit ng apoy. Napakalaking bagay nun para sa akin na isipin nyo may ganun akong effect sa tao. So may reason yung ginagawa ko. Hindi ako nag-iisa. Gets nyo? Kasi gusto ko talaga to. So pangangatawanan ko to kahit anong mangyari hanggang dulo. Kasi alam ko na meron akong natutulungan at alam kong pag hindi ko to tinuloy, mumultuhin na naman ako ng sarili ko.
Kasi may what if nga. Yun yung pinakamalaking bagay. Ayoko ng what if. 'Di ba? May manood o walang manood, gagawin ko to. Kasi naniniwala ako na maganda yung intentions ko eh. So maganda yung intentions ko. Wala. Actually dati pa lang naman maganda yung intentions ko, kaso nga lang dahil dun sa pagko-compare ko sa sarili ko sa ibang tao, yun yung pangit na part, di ba? Tsaka masasabi kung ite-trace ba ko naman, lahat ng gusto kong mangyari sa buhay ko, nangyayari. Binibigay sa akin. Itong setup ko ngayon, pangarap ko lang to dati. Pangarap ko to dati na may computer ako, 'di ba? Meron akong sariling kwarto, may opisina ako. Ngayon nandito ako ngayon. Dito ako ngayon sa pangarap ko. Pero minsan madali natin siya makalimutan eh kasi naka-focus tayo sa mas pa. Naka-focus tayo gusto pa natin, 'di ba? So minsan nakakalimutan natin yung kung ano yung binigay na sa atin. So napaka-importante na imbes na isipin mo kung ano yung wala ka, isipin mo kung ano yung meron ka na wala ka dati. 'Di ba? Imposibleng wala. Meron 'yan. Imposibleng wala. So, 'yun. Ilang feeling ko yun yung na-realize ko, yun yung realization ko ngayon na parang may nakita kasi akong drawing na yung may naguhukay. Lagi ko nakikita yun eh. Yung may naguhukay tapos parang may naguhukay ng treasure tapos nung malapit, hindi niya alam ito na yung treasure. Tapos konting hukay na lang andun na siya. 'Di ba? Sumuko siya. Bumalik siya kung kailan nandun na siya. So, ganun naman eh. Alam mo, kung iisipin ko lahat na nangyayari sa buhay ko, ganun eh. Hindi ako sumuko eh. Although may times na nagfi-fail ako, may times na nagki-quit ako, pero bumabalik ako. Talagang there's no quit in my blood, 'di ba? So, ngayon wala na talagang quitting to. May time siguro na walang kwenta yung content ko para at least andun pa rin yung consistency, di ba? So ipapakita ko sa inyo, makikita nyo dito yung consistency. Consistency, kahit anong mangyari, push lang, laban lang. So kaya nga sabi ko, sabayan nyo ako dahil gagawin ko talaga to. Kita nyo pag sinabi nyo sa sarili nyo na hindi nyo kaya, talagang hindi nyo kakayanin. 'Di ba? Pero pag sinabi mo sa sarili mo na gagawin ko to, kaya ko to. Yun yung sinasabi ko sa sarili ko palagi. Gagawin ko to, kaya ko to. Nagkakaroon ka ng lakas na gawin to eh. Nagkakaroon ka ng lakas na gawin eh. So, gawin nyo lang ng gawin. Kahit walang sense, gawin nyo lang ng gawin kung ano yan. Kung ano man yung chine-chase nyo na goal. Kasi wag nyo isipin na hindi nyo makukuha. Isipin nyo na makukuha ko to. Kaya sinasabi ko nga, believe. Makukuha nyo. Lalo na kung nandun kayo sa pinaka-point na weak kayo, yung sobrang nasa down kayo, doon nyo dapat lalo sabihin na makukuha nyo to. Doon nyo dapat i-reinforce yung sarili nyo. Kung kailan kayo nanghihina, doon nyo dapat ibuhos lahat ng focus nyo para iangat yung sarili nyo. Tandaan nyo kasi, sa mga times na yon, yun yung mga bilang na oras, yun yung mga bilang na panahon, yun yung mga panahon na importante. Kasi pag nailaban nyo yun, pag nakalagpas kayo doon, yun na yun, dire-diretso na yun. Bakit ko nasabi? Kasi ganun din sa mga clients ko eh. Sa mga tinuturuan ko, ganun din. Alam ko yung, sa simula pa lang, parang nagkakaroon na ako ng idea kung sino yung mga makakalagpas, sino yung mga hanggang dito lang. Pero, syempre,
kaya magkakaiba yung attention na binibigay ko sa kanila. May mga kliyente na kailangan ko mag-work ng extra. Kailangan kong i-push ng extra. Pero hanggang doon lang yung effort na kaya ko ibigay. Kasi sa totoo lang, kahit gaano kagaling yung coach mo, kahit sino pang coach yan, kung ikaw mismo hindi mo bibigyan ng chance yung sarili mo, hindi ka maniniwala sa sarili mo, hindi mo hahayaang mabali yung paniniwala mo sa sarili mo. Kung gagawin mo 'yon, sigurado makukuha mo yung gusto mo. Sigurado makukuha mo yung gusto mo. Promise ko 'yun sa'yo. So, kung ang goal nyo fitness, wag nyo lang baliin yung gusto nyo. Wag nyo lang baliin. Pero syempre, wag nyo siyang baliin, pero kailangan nagle-level up kayo. Hindi pwedeng hinahayaan nyo lang yung mga pagkakamali nyo na nangyayari. Kasi pag gano'n, nasasayang. Di ba? So, kailangan nagle-level up kayo, nag-evolve kayo. Kagaya nga na sinasabi ko, ino-optimize nyo lagi. Natututo kayo sa mga pagkakamali nyo at ini-improve nyo yun. Di ba? Pero kung tinatanggap nyo lang yung pagkakamali nyo, ito yung pinaka case kung bakit nagpapalato yung iba. Kasi kaya nagpapalato, may ibig sabihin, may mali ka ng ginagawa. So, kailangan mong gawin, mag-explore ka, may kailangan kang baguhin, di ba? May kailangan kang baguhin. Hindi natin alam kung ano, pero iba-iba. Ibig sabihin, may kailangan kang baguhin. So, pag hindi mo na nare-reach yung goal mo, may kailangan kang baguhin. It's either kailangan mo pang mas galingan pa, kailangan mo pang mag-aral ng ganito, kailangan mo pang mag-try ng ibang bagay. Ganun lang yun eh, 'di ba? So napakasimple lang. Pag hindi gumagana, kailangan may baguhin ka. So ganun lang din ako. Anyways, tingin ko okay, hanggang dito na lang ako, wala na akong masabi. So yun lang. Bukas ulit. 'Di ba? So kagaya sinasabi ko, bukas ulit. So ina-affirm ko na may mangyayari bukas. 'Di ba? Affirm lang ng affirm. Ayan, oh. Nakakalat 'yan. Meron pa dun sa sa kusina. Para kung nilagay ko siya kung saan ako mga nagtatagal eh. Sa banyo, sa kusina kasi palagi ako nagluluto eh. Sa kusina, dito sa office ko. So, guys, yun lang. Believe.